Magandang umaga po. Nandito po muli ako upang ibahagi po ang salita ng Diyos na ang pamagat po nito ay ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Kung titingnan po natin, aking pong babasahin yung Mangangaral 12:13 na ang nakalagay po doon ay ito. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay naririnig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya po ang pamagat po nito ay ang buong katungkulan ng tao. Kasi ang salita pong ito ay nakakapaloob po doon sa Diyos at sa tao. Na kung titingnan po natin, ang kautosang ito ay nagmumula po sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay po ay nagmumula sa Diyos. Maging ang buhay mo, maging ang buhay ko, maging ang buhay po nating lahat, ay ito ay nagmumula sa Diyos. At nabubuhay po tayo doon po sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Kaya po ang Diyos ay may karapatan sa tao upang magbigay ng kautusan. At binigyan po tayo niya ng katungkulan. Malinaw po itong salitang ito sa Mangangaral 12:13. At ito ay isang kautusan. At ito ay ipinagkaloob sa atin na ito ay ating katungkulan sa buong buhay natin na ito ang ating gagawin. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay pinagkaloob sa atin. Kung titingnan po natin, hindi po tayo mabubuhay kung walang Diyos. Kaya nga po ang Diyos ay may karapatan na magbigay sa atin ng kautusan. At ipaalam sa atin kung ano ang katungkulan ng isang tao para sa Diyos. Kaya ang pamagat po nito ay ang buong katungkulan ng tao. Kasi nilalang po tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay, lahat ng pangangailangan natin. Ngunit nasaan po tayong mga tao ngayon? Kinakalimutan po nila ang Diyos. Yamang ang lahat ay utang natin sa Diyos. Hindi po natin binigyan ng pagkakataon ang Diyos sa ating mga buhay na unahin natin siya. Kaya po, kung titingnan po natin at talakayin po natin ang salitang ito, ang sinabi niya rito, ang lahat ng bagay ay naririnig. Mapalad po tayo kasi may nagbabahagi po ng salita ng Diyos. At kung titingnan po natin ang katotohanan, doon sa John 8:32 po ang nakalagay, alamin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya nga po nandito ako, binabahagi ko to sa inyo at ipinapaalala ko upang matandaan ninyo at hindi maalis sa puso ninyo at sa isipan ninyo kung ano ang dapat gagawin ng isang tao sa Panginoon. Yamang utang natin ito sa Kanya ang lahat. Kaya nga ang sabi dito, kung titingnan mo, matakot ka sa Diyos. Ang problema ngayon, paano nga matakot ang tao sa Diyos? Ay hindi naman nila alam. Ang lahat ng bagay na yun na utang nila sa Diyos, kinakalimutan na nila ang Diyos. At ang pangalawa po, sundin mo ang kanyang mga utos. Paano nga matakot ang tao sa Diyos? Ay hindi nila kinikilala ng tao ang Diyos. Ang inuuna nila ay kanilang sarili. Ang lahat ng bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, iyon ay ginagawa ng tao. Yamang hindi iyon ang kautusan ng Diyos sa kanila. Kung di ang sabi matakot ka sa Diyos at sundin mo
ang kanilang mga utos. Kung titingnan po natin, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, na totoong halimbawa. Kung pagbabatayan po natin yung Apokalipsis 2:12, ang nakalagay doon po, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala. Dalawang bagay po ito, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Tingnan po natin, paghatiin natin pong salitang ito. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala. Yung putulin natin hanggang doon lang. Ang sinabi pong ito ng Panginoon para po doon sa gumawa ng mabuti at naglingkod sa Kanya at siya ay tumalikod sa Kanyang kasalanan at nananampalataya sa Kanya at sinunod po ang Kanyang mga utos at ito ay may takot sa Diyos. Ang pangalawa po, ito, upang gantihan ang bawat isa ayon sa Kanyang ginawa. Tingnan po natin, ito po'y babala na kadapat ay katakutan. Paano kung hindi mo kinikilala ang Diyos at masama ang ginagawa mo? At hindi ka gumawa at puro karumal-dumal ang ginawa mo. Ito po yung pangalawa ay babala. Kaya ito yung sinasabi ko sa iyo, matakot ka sa Diyos. Paano ngayon kung hindi maganda ang ginawa mo? Tiyak na hindi ka makakatakas dito. Upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya nga nandito po ako. Hinihimo ko kayo na manumbalik na kayong lahat sa Diyos. At matakot kayo sa Diyos sapagkat hindi po kayo makakatakas sa anumang bagay na inyong ginawa. Kasi magbibigay tayong lahat ng sulit sa Diyos. Ay paano kung hindi mo kinilala ang Diyos at hindi ka nanampalataya sa Diyos at hindi mo kilala ang Diyos? Gagantihan ka. Pangalawa po, ang nakalagay dito, sundin mo ang kanyang mga utos. Dito po sa dalawang bagay na ito, napakahalaga na ito parang masunod natin at malaman natin kung gaano kahalaga at kung paano tayo minahal ng Diyos. Ngunit binabaliwala natin ang Diyos. Hindi po natin alam kasi ang katungkulan ng tao para sa Diyos. Obligasyon po natin na sundin ang kautosang ito. Sapagkat utang natin sa Kanya ang lahat. Saan po pa galing ang buhay natin? Sa Diyos. Lahat ng bagay po ay galing sa Diyos. Kaya po binigyan tayo ng kautusan ng Diyos. At ang buong katungkulang ito, kailangan ay malaman natin upang magampanan natin kung ano ang katungkulan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pangalawa pa, sundin mo ang kanyang mga utos. Ang problema po dito, paano nga natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Diyos at hindi mo kilala ang Diyos? At hindi mo alam kung ano ang kautusan ng Diyos. Para sasabihin ko sa inyo, ito po ang kautusan ng Diyos. Ito po yung pinakadakilang kautusan ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Matthew 22:38, ang nakalagay doon. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ayan po ang kautusan ng Diyos. At ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. Napakalalim po nito. Yamang yung mga tao ngayon, binibigyan pa ng halaga yung mga bagay-bagay na sa sanlibutan na walang kwentang bagay. Binibigyan ng oras, binibigyan ng panahon. Samantala ang kautosang ito ng Diyos na sinasabi niya, ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Nasaan sila sa kapanahunan ngayon? Na ang kautosan ng Diyos, ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Matthew 28:38, ito ang ang dakilang unang utos. Ang pangalawa po, ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Bukod dito po, ay wala ng kautusan. Kaya po nakakalungkot
na yamang ipinagkaloob sa atin 'to. Buong katungkulan ng tao sa sanlibutang ito na sinasabi niya, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang malinaw, ito ang buong kautusan ng tao, katungkulan ng tao. Ngayon, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi kahit papano naibahagi ko to sa inyo, parang malaman ninyo kung ano ang katungkulan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ano ang dapat nating gawin. Kaya maraming salamat po. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na sana ang buong katungkulan na ito ay malaman ninyo at itanim ninyo sa inyong puso na matakot kayo sa Diyos at sundin nyo ang kanyang mga utos. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.